Soft drinks o chai kara. Di ba? And we need to give yung 100% care sa Panginoon. And this commitment should always be first. Kasi nga sabi nga ng Panginoon, we need to seek first His kingdom and His righteousness. Kung ano yung mga alalahanin natin sa buhay, God will provide. Amen? Amen. Dahil yung commitment po, mga kapatid, lagi tinuturo sa atin ng Panginoon, those who are fully committed to Him, He will be committed to. He will be committed to strengthen them. Alam mo, kinumit natin yung puso natin, yung soul natin, yung mind natin, yung strength natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi tayo magkukulang. Nag-commit na tayo sa Panginoon. We love God. So in other words, if we honor God, He will increase our honor also. He will give us yung dignity natin na inaano tayo ng kalaban. Uy, hindi ka karapat-dapat na pumunta dyan. Kasi ba't tinano sa atin ng Panginoon? Tinutulungan tayo. And if we sow to God, He will allow us to reap from Him. Pag nagtatanim tayo, siyempre, bibigyan tayo ng Panginoon ng ani. Amen? And yun po yung importante sa atin na gustong iano sa atin ng Panginoon. And we must learn about doon sa itong love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Alam niyo po yung the parable of the talents? Yung dalawang servant, they are fully committed to God. But yung isa is hindi. Ano nangyari doon sa ano? He faced the consequences. Kasi hindi siya nag-commit. Ngayon po, sa atin, is binibigyan po tayo ng pag-asa ng Panginoon. Na kung dati natatakot tayo na we commit to God, pinapakita naman sa atin na ang pag-commit is pribileyo na magpagamit sa Kanya. And alam niyo mga kapatid, if something is important in our life, diba? We commit in ourselves. Like, kung importante sa atin yung trabaho natin, we make double effort upang magampanan natin yung trabaho natin. And if importante sa atin yung pamilya natin, we commit time. At kung yung tao importante rin sa atin is talagang nag-commit din tayo ng time, nag-i-spend din tayo ng panahon sa kanila. And even in our health, kung yung importante yung ano natin, yung kalusugan natin, talagang inalagaan natin. Nagiging health conscious na tayo. At kung ano man yung mga importante sa atin, talagang kinukumit natin at iningatan natin. Ganon din kay Lord. If importante sa atin ng Panginoon, ingatan natin all His decrees and commandments. Amen? And ito mga kapatid, real commitment to God does not have an on and off switch. Dahil po, if we really committed to God, people will notice. Hindi na po natin ano'y na, nagsiserve ako kay Lord. They will notice. Dahil yung glory ni Lord, magsashine sa buhay natin. And lagi po natin tatandaan mga kapatid, yung sa buhay po natin, wala pong switch off. Wala pong on-off yun. Kasi yung, alam niyo ito mga kapatid, sabi nga rito sa, nababasa ba? Praise God. Sabi mo sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of Christ to the world. A city set on a hill cannot be hidden. Yung light po natin
is hindi po natin dapat itago. Kasi hindi naman natin yun eh. Glory ni Lord yun eh. Amen. Yung light na meron tayo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi po yun ordinary. Like which sinabi natin, flashlight. Yung light na binigay sa atin ng Panginoon, hindi po yun parang flashlight lang. O yung emergency light. Ano sabi rito? A city sit on a hill cannot be hidden. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. So, ang pangit naman kung yung light is talagang tinatago sa under the basket. Hindi ba serve yung purpose, no? Kaya dito, sa ilaw natin. Kung ito, natin, lalagay natin ito sa hindi tamang posisyon. Wala siya sa purpose. So, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Amen? And praise God naman dahil we are serving God to glorify only the name of our Lord. Wala nang iba. And be committed to family. Dahil yun po ang utos sa atin ng Panginoon. Sabi nga rito, in Ephesians chapter 5 verse 22, wife, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. And sabi niya sabi naman sa verse 25, husband, love your wives just as Christ loved the church and give himself up for her. So talagang praise God mga kapatid, when the married couple understand the purpose of their marriage. Kasi sabi nga dyan, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. And yung mga yung mga binata, dalaga, ang tinuturo po sa atin is kung gusto po natin maging successful in life, yung sa marriage is we don't need to equally yung to unbelievers. Kasi it might be na ikaw yung madala. Hindi ikaw yung mapalapit sa Panginoon. And kung ano natin dito, wife, submit yourselves to your husband. Alam natin sa ngayong panahon mga kapatid is talagang sorry sa mga babae, but nagdo-dominate yung mga babae. Na like, pag ang wife, maganda ang trabaho, is talagang parang na-invalid na yung na-invalid na yung authority na pinagkaloob ng Panginoon sa husband. And minsan natin na yung husband naman, pagka is talagang na, bakit hindi nagsasubmit yung wife? Dahil hindi niya napapabayaan niya yung responsibility as husband. Kaya nga talagang grabe ang Panginoon pagka yung couple is talagang alam niyo yung Christ is the center of their relationship. Dahil ang Panginoon is tutulong. Hindi niya hayaan na hindi maging strong ang foundation ng pagsasama ng couple. And commit to family. Sabi nga rin sa Deuteronomy chapter 5 verse 16, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well and with you in the land the Lord your God is giving you. Ang Panginoon po ang nag-command
na we need to honor our father and mother. Hindi po sinabi ng Panginoon na we will not honor our parents kung sila ay masama. I-honor lang natin kung sila ay mabuti. God is commanding us na we need to honor them. Kung ano man ang kanilang ugali. Kung ang kanilang ugali is di maganda, then pray. Because wala imposible sa Panginoon, babaguhin yun babaguhin ng Panginoon yung puso. Because ang unang babaguhin talaga, mga kapatid, ng Panginoon is hindi yung parents natin. Tayo. Pag hindi natin gusto yung parents natin dahil hindi niya tayo minamahal, napabayaan tayo dati, is talagang, when we pray, Lord, baguhin mo ako. Paano ko mahalin yung parents ko? Because merong kasing curse, mga kapatid, pag hindi natin in-honor yung parents natin. And there is blessings when we follow the commandment of God. Kasi sabi niya, so that you may live long. And that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. Meron pong marami pong binigay sa atin ng Panginoon na pangako. Ang gusto lang sa atin ng Panginoon, sundin natin. And, sad to say, mga kapatid, alam niyo yung pag wala na yung natin, yung parents natin, saka pa lang natin marirealize na Lord, namimiss ko. Ba't binibigyan tayo ng reminder ng Panginoon na kung kumpleto pa yung parents natin, we need to love them. We need to honor them. Dahil hindi tayo magiging Kristiyano ngayon kung wala sila. Kung hindi sila ginamit ng Panginoon. Dahil ilang million cells ang nagigipagtalo para lang mabuhay. Ba tayo ang pinili ng Panginoon? Ang gusto lang ng Panginoon is maserve natin ang purpose natin. And this is the one, the purpose natin sa buhay natin na gusto niya sa atin ng Panginoon. So we need to honor our father and our mother. Amen? Amen. Praise God. And sabi rito, we need to love each other. And John 13 verse 34, sabi nito, a new command I give, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone, you will know that you are my disciples if you love one another. Serving God is including this principle. We need to love one another. Kasi pag hindi po natin na minahal ang bawat isa, is paano malalaman ng mundo? Paano malalaman ng tagalabas na tayo nagmamahalan? And paano natin sila makakay? If there is any differences in us, ayusin ng Panginoon yun. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Wala po tayong pwedeng gawing excuse. Because lahat po tayo mga disciple po ng Panginoon. And sabi nga, di ba, love covers a multitude sins. At talagang, alam mo, masarap talagang lagi nating pinaparamdam yung pagmamahal sa bawat isa. At hindi lang sa bawat isa, kundi pati sa labas. Iyano natin. Kasi pag hindi po natin in-exercise lagi yung pagmamahal, and talagang it might be God will tell us, and ang mahirap doon yung i-scrutinize yung puso natin. Sabihin sa atin ng Panginoon, oh, kulang yung turo ko sa iyo.
para hindi mo nararamdaman. Sometimes, mga kapatid, lagi nating pinapasalamat. Lord, salamat sa buhay, salamat sa biyaya, salamat sa pagpapatawad. But pag ang Panginoon nagsabi sa atin na you love your enemies, bless your enemy, or take up your cross and follow me. Di ba mahirap? Ba't tinatawag na natin siyang Lord? Ba't nagiging baliktad dahil parang tayo pa yung nagiging Lord ng buhay natin? But pag sinabi pong love your enemies or bless them, is talagang it will bless natin. And real commitment, again mga kapatid, to family does not have on and off switch. Pag nagmamahalan tayo, magkikita po ng mundo ulit that we are united, that you are working in one accord. Amen? Amen. Praise God. I love you, Jack. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. And be committed to church. So sabi nga kanina, hindi lang po tayo tinawag ng Panginoon as just a sitting ministry. Dahil meron pong tayong mga purpose na gustong pagawa sa atin ng Panginoon. And sabi niyan mga kapatid in Hebrews 13 verse 17, paano tayo makapag-commit first sa church is we need to obey those who rule over you. And be submissive, for they watch out for your souls, and those who must give account. Let them do so with joy and not with grief. For what? For that would be unprofitable for you. So bakit kailangan natin mahalin? Okay, bakit kailangan natin magsapit? Sino tayo para bigyan pa ng yung panahon. Akala natin yung mga leaders po natin, meron din mga pinagdadaanan yan. But inuuna pa nga yung pinagdadaanan natin eh. Sabi niya, obey those who rule over you. Why we need to practice obeying those who rule over us? Dahil mga kapatid, meron pong plano ang Panginoon sa atin. Yung pag-aaral po natin dito ng salita ng Panginoon is He is equipping us. Meron po tayong kanya-kanyang purpose sa buhay natin. Hindi naman tayo pare-parehas ng lugar. Si Brad Randy pupunta ng Palawan, magtatayo ng church doon. Praise God. Amen. Sa pamamagitan lang ng pag-obey, those who rule over you, doon natin na, kasi mararamdaman din talaga natin ito. Ipapa-experience natin ito ng Panginoon. And be submissive. Wala namang masama kung mag-submit tayo. Kasi nagpapaturo tayo. And for they watch over your souls. Iniingatan po tayo ng ating mga leaders. And those who must give account, let them do so with joy and not with grief. At talagang, wala namang ibang hinihiling yung leader natin o yung nagro-rule sa atin. Gusto lang nila na magkaroon ng kapayapaan, na ma-serve natin yung purpose natin. Amen? And, sabi nga rito, we are called to obey your leaders, to have respect for their authority and their call, to care for and keep careful watch over the people as shepherds, because leaders will be held to account. We are called to submit to those in authority and to value and respect them, enjoy orderliness, and learn from them. Wala pong ibang magtatanggol sa atin. Dito
kundi ang ating